Ayan, nangangaral na, kaya pala umalis, gustong mag-leader. Hindi naman po siguro masama magbasa ng Biblia, mga kapatid. Bumasa po tayo ha. Kasi sabi sa Biblia, mapalad ang bumabase. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino mang tao'y ipahayag na siya ang Kristo ay palayasin siya sa sinagoga. Out of fear, nasabi ng mga magulang, nasa hustong gulang ng aking anak, siya ang inyong tanungin. Parang unang malas, pag binasa niyo po yung buong kapitulo, mga kapatid, di na natin babasahin to save time. Parang bastos, ano? Pero hindi. Dito pala pinalawanag, out of fear, kaya niya nasabi, napalayasin sila sa sinagoga. Yung palang ostracism, tol, mga kapatid, panahon pa lang ng Panginoong Hesukristo, practice na yan ng mga Hudyo. In fact, according to Jewish history and custom, yung term na pagpapalaya sa sinagoga, ang term nila diyan is it's called the Jewish practice of being put out. Yung sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo, merong tatlong level ng expulsion ayon sa rabbinic teaching ng mga Hudyo, no? Yung una yung nidui o yung temporary ban. O baga parang mild form lang to ng social o religious shunning na ang epekto nun, hindi ka muna pwedeng makipag-participate sa mga pagsamba sa sinagoga. Yung sinagoga, mga kapatid, doon kasi pumupunta yung mga Hudyo para sumamba. Yun namang templo, doon naman sila pumupunta para rin sumamba pero mainly para maghandog ng kanilang mga inihahandog sa Diyos, yung mga hain nila, di ba? Oh, limited lang yung social interaction mo. You have to realize, mga kapatid, yung buhay ng mga Hudyo nung panahon na yon, and even yung history nila ng mga ninuno nila. Kinulong sila ng Diyos sa isang isipan na huwag kayong makikisama sa iba kasi ayaw ng Diyos mahawa sila ng paniniwala ng ibang mga angkan o ibang lahi o ibang tribo na sasamba sa Diyos-Diyosan. Gusto ng Diyos manatili sila, closely knit ang kanilang social structure. Kaya maisip nyo, mga kapatid, nung time na yon, imagine niyo, Hudyo tayo, para ma-ostracize ka o mapalayas ka sa community na kinikilala mo, it's a social suicide, mga kapatid. Pero itong binabanggit sa talatang binasa natin, yung isang level ng ostracism nung panahon ng mga Hudyo, kung tawagin nila herem or kerem, it's a more severe form of ban. It's a complete exclusion sa community. Palalayasin ka sa templo. Oh, consider yun na parang sinumpa ka na or divine judgment, huwag ka nang papasukin. Palalayasin, biruin mo sa takot. Anak niya yun. Tanungin na siya, nasa wastong gulang na siya. 'Di ba? Ayaw kasi nilang maputol yung ugnayan nila sa community na kinikilala nila. It's a social suicide for them. Kaya takot na takot yung mga pariseo. Pero alam mong isang good news doon. Kasi yung bulag, inano na yun eh. Brad CJ eh. Itinakwil na yun eh. Pinalayas na yun sa sinagoga. Pero alam mong isang magandang good news doon, hinanap siya ng Panginoong Hesus. In short, blind obedience. Exactly. Which brings me to my next na gustong talakayin, Lord CJ. Once lumabas ka na, you have to be prepared. Kasi this is the inevitable na mangyayari. Pero may maganda ring ipinakita ang Diyos. Sabi ko, salamat. Alam mo yun, yung parang inaasahan ko kasi, and my faith was buo dun sa kinikilala kong sugo. I am receptive. Ang puso ko, ang isip ko, receptive tumanggap ng mga karunungang mula sa Diyos sa pamamagitan niya. But then again, pinatunayan ng Diyos, hindi eh. Siguro nakita niya at one point in time. Ako lang I am not speaking about other people na parang, kasi sa kanya ka nakasalig eh. Kung sa akin may sasalig ang pananampalataya mo, hindi ka mabibigo.
if we are to believe yung sabi-sabi ng mga matatanda nung panahon ng kapatid na Perez, meron daw kasing usapan noon na parang, kapatid na Perez, bakit hindi ka po kasi nagpatong ng kamay? Hindi mo sinabi sa amin kung sino talaga ang hahalili sa'yo. Ang sagot daw ng lolo mo, tol, eh, bakit ako magpapatong ng kamay? Paano kung lumiko o hindi nagtapat yung pinatungan ko ng kamay? Di sinisi niyo pa ako. Kaya ang sagot daw ng kapatid na Perez, puntahan niyo kung sino ang merong espiritu. Which is a sound advice sa isang matanda, ano. Tama nga naman siya, logically speaking. Ang paniniwala niya that time, magtatapat yun. Pero hindi niya na alam pagka namatay siya. Kagaya rin ng sinabi ni San Pablo. Talastas ko, sabi ni San Pablo, na pagkamatay ko, magsisipasok sa inyo ang mga lobong ganid, hindi yung mga papatawad sa kawan. 'Di ba? Pagka lumabas ka, dahil nakita mo na yung ayaw mo na ng comfort ng blind obedience. Sige na lang, nandito kasi yung nanay ko, nandito ang tatay ko, kapatid ko, ang community ko. Kamukha natin na 18 pa, ako 18 pa lang, naanib na. Nandito na ang buong buhay ko eh. So yung social ostracization, na ostracize tayo mga kapatid, it's inevitable mga kapatid. Ah, yung doubter, yung mga nagda-doubt, nadadrown tayo ng harmonious choir ng mga faithful eh. Yung community, yung social ostracism, nagagamit siya as weapon eh. Kaya yung doubt na meron tayo, naiisip natin, nawiwi natin, di, baka mahiwalay ako sa asawa ko, itakwil ako ng magulang ko, mawala yung mga kaibigan ko, yung social system ko, yung support ko, nandito na lahat. Yun, nagkakaroon tayo ng dissonance o pagtatalo sa isip between intellectual integrity, na I must follow the evidence, and social survival. Na i-maintain ko na lang tong relationship na ito. Para sa nakararami, ang choice nila is tragically simple. They just chose survival. Hayaan mo na lang. Hayaan mo na, nandito na eh. Yun. Ayan. Tama tol So, yung ano mo, yung point mo, yung ano, exactly. They choose survival. yes. Kasi meron nga mga katulad nga nung kaibigan ko eh. Nandun lahat eh. Anong ikabubuhay niya? Wala eh. Sino ang outside world niya? Wala. Kaya survival na lang. Kaya nga noong nakaraan, 'di ba, paksa nga po natin eh. Unawain din natin yung mga naiwan natin sa loob eh. Tayo nga mas lamang tayo. Maginhawa tayo dahil nakalaya tayo. Marami po diyan mga kapatid. Ah, ewan ko kung magsasalita yon tol, yung kinwento ko noong nakaraan. Ako hanggang ngayon, pag naalala ko lang ulit siya eh, it breaks my heart. Lagpas 5 taon yun, tol. Professional yun. Walang sahod. Walang sahod. Lagpas 5 taon. Hindi siya makalis. Exploitation. Exploitation. Hindi siya makalis. Naawa ako. Kailan malapit siya sa akin. Naawa ako, tol. Anong magagawa ko rin? Wala rin akong magagawa. Merong kasing reason. Ayoko lang madox yung kapatid. May reason na hindi siya makaalis. Pag sinabi ko, magigits nyo agad at maiintindihan nyo siya at hindi siya makaalis. So, bakit siya nandyan? Actually, wala siyang choice. Sa madaling sabi, wala siyang choice. Kaya, wag nating i-generalize yung mga naiwan natin sa loob. Meron dyan by choice talaga, kaya sila nananatili. Katulad ng sinasabi nga ni Brad Ace, survival nila yan eh. Meron din wala siyang choice at hindi niya kayang gawing umalis. Kahit pa anong i-reason out nyo mga kapatid. Pag sinabi ko reason niya, magigits nyo. Oo nga po. Hindi nga siya makakaalis. Kaya nabanggit mo rin pala to, naalala ko na nasingit mo ang lolo ko eh.
Meron kasi sila broccoli. Nandiyan din si Kuya Adal, nakita ko message siya kanina eh. Shoutout sa iyo, pare ko ya, si Kuya Adel nandiyan din sa YouTube eh. Meron kasi silang guest na nakaraan eh. Napag-usapan nga yung suwa eh. Eh, ako, kasi sa akin, hindi ko naabutan ng lolo ko na buhay. Naabutan ko yung asawa niya. Pero, ah, may mga kwento si Bes. Kaya nga, I cannot confirm na eh na maraming mga bagay. Katulad nung sinasabi ni Brad Ace, ako na-confirm ko tama yun. Na ang reason kasi ng lolo, bakit hindi siya nagpatong ng kamay? Baka nasa libingan na siya, minumura pa siya ng mga membro. Kasi nagkamali siya ng pinatungan ng kamay. Yun ang kwento ni Bes. Marami kasi si Bes, hindi na rin niya naman kinikwento sa pulpito or ano. Pero pag kami nakapag-usap, ino-open niya sa akin. And na-verify ko yun kasi pati lolo ko, yung lolo kong tunay kasi ang kapatid na Perez, apo na ako sa tuhod eh. Yung totoo kong lolo, yung anak ng kapatid na Perez. Best friend Pi- siya, Pikong? si Pikong. So, si Lolo Pikong. Best friend siya ni Bes. Sila ang mag-best friend, magkakababata sila noon. Yun din ang kwento ng lolo ko eh. So, yung point na yon na sinasabi ni Berdays, na-confirm ko. Totoo nga na yun nga ang nangyari. Ayaw magpatong ng kamay ng kapatid na Perez. Kasi ayaw niya magkamali. Which is tama nga as a leader. As a leader na responsable ka. Ayaw mo magkamali eh. Hindi mo nga naman masasabi kung ano ang mangyayari kinabukasan. Dahil ang tao pwedeng magbago. Ganyan na ganyan ang nangyari sa MCGI. Hindi alam ni Bes na ganyan ang gagawin niya ngayon. Hindi niya alam. In fairness kay Bes. Kaya nga, di ba, minsan, biroan na lang natin eh. Siguro kung ganyan, nabatukan yan eh. Which is true eh. Which is true. Kaya, ayun tol, naalala ko yung nabanggit mo kanina eh. Shoutout sa inyo, Broccoli TV team. Ayun, so, yun nga, doon na nga tayo papasok na. Kanina tina-type ko to. Gusto ko lang sanang basahin eh. May sabi doon na, uh, the dissonant thoughts of the doubter are drowned out by harmonious choir of the faithful. Furthermore, the community often holds the threat of social ostracism as a weapon. To admit your doubt could mean losing everything. Your spouse might leave you, your parents might disown you, you would lose your friends, your social life, your support system. Now the dissonance is between intellectual integrity, I must follow the evidence, and social survival. I must maintain my relationship. For many, the choice is tragically simple. They chose survival. They learn to perform the kind of double think, pushing their doubts deep down into a locked part of their mind, while outwardly performing the rituals and speaking the language of belief. They live with the constant low grade hum of unresolved dissonance, a quiet agony that they feel that they must endure to keep their world from falling apart. Leaving faith for many is not an intellectual exercise. It is an act of profound suicide, and it requires a courage that is almost impossible to overstate. Nung narinig ko ito, sabi ko, this is exactly what I am going through. Parang ang Diyos kasi, mga kapatid Brad CJ, kagaya ng nalalaman natin, yung pangako ng Panginoon, sabi niya, magsihanap kayo, kayo'y makakasumpong. Magsihingi kayo, kayo'y bibigyan. Sa Biblia, ang unang dapat hingin natin karunungan eh. Dahil nakasulat yun sa Biblia, sabi, karunungan ang pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat mong kukunin, kunin mo ang unawa, kunin mo ang karunungan. Kung hihingi ba tayo sa Panginoon ng karunungan, tingin ba natin mga kapatid, hindi niya tayo bibigyan? Siya ang may utos nun eh.
Kung meron man tayong hihingin at ang hihingin natin yung gusto niyang hingin natin, ibibigay niya. Kaya nga nung nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, turuan mo naman ako. Hindi ko na kaya ka kung ganun. Umiiyak ako, mahagulgol ako. Tumawag ako sa misis ko noon, right, nung nagda-drive na ako, papuntang trabaho, sabi ko, babe, nag-mental breakdown ako. Sabi ko, di ko na kaya. Humingi na ako ng tulong sa Diyos. Noon, naramdaman ko ang paggawa ng kamay ng Diyos. Pinakita niya sa akin lahat ng mga dapat kong malaman. Meron nga mga nagre-reach out, no? Pinipilit ko silang buuin, hindi kasi alam nung asawa niya, hindi ko na lang babanggitin kung sino, na umexit na ako that time. Ayoko naman din kasing aminin kasi ayoko maging, kasi once nalaman niya, baka magkaroon na siya ng bias. Automatically, hindi niya natatanggapin ang payo ko. Pero alam niya yun, pinapayuhan ko siya. Huwag mong hihiwalayan ang asawa mo, hindi ka looban ng Diyos yan. Manatili kayo, magkasundo kayo, huwag niyong pag-usapan ng relihiyon. And then later on, nakausap ko kasi binigay sa akin ni Brad Badong yung, sabi niya, kilala mo ba to? Sabi ko, hindi ko kilala, pero yung asawa niyan kausap ko. Alam ko nakikinig siya ngayon eh. Naawa ako sa kanya kasi sabi niya parang yung asawa niya sarado na talaga yung isip. Eto kapatid, alam ko nakikinig ka. Yun kasi ang reason eh. Yung area ng utak natin na responsible sa critical thinking, naka-offline yun eh. I hate to say this pero this is science. This is psychology. Hindi ko naman gawa-gawa lang ito mga kapatid. You can do the research yourself. Pinatunayan niya ng mga neuroscientists nung ang ginagawa nila, naputol lang kanina yung logical evaluation, decision making, recognizing manipulation, offline yun eh. Hindi talaga tayo makaka-go through. Kaya nga sinabi ko kay Logix, kay Dark Knight, Badramil, shout out sa'yo. Kung narinig niyo po yung isang episode niya, nagugulat ako kasi nakikinig ako. Sabi niya, meron kasi akong nakausap, sabi niya gano'n. Sabi niya, Tol, huwag mo sasabihin yung mga nasa loob ng mga tanga, ng mga utu-uto. Kasi masakit yun eh. Sabi ko, kagaya naman ng hindi dapat i-compartmentalize yung mga lumalabas. Kasi hindi naman lahat ng lumalabas, pare-pareho ng kalagayan sa buhay. Hindi rin naman lahat ng nananatili sa loob, pare-pareho rin kako. Meron oo lumalabas, nagpapakasama, di ba? Pero hindi lahat. Kagaya naman ng nasa loob. Huwag mo naman sabihin sa akin na lahat ng nasa loob nagpapakabanal. Marami akong nakitang dedicated soul at mabubuting kapatid. Meron naman ding hindi. No other than Best himself, sinabi niya yan. Sa loob ng iglesia ko nakita yung pinakamabubuting tao. Sa loob ko rin nakita yung pinakamasasama. So it's not a guarantee na nasa loob ka ng iglesia, mabuti ka na, maliligtas ka na. Hindi rin naman guarantee na kung lumabas ka, mapapahama ka na. Which brings me to my next topic, Brad CJ. Okay pa ba yung mga listener natin? Baka naboboard na sila. Parami pa nga ng parami eh. Kasi ito, yung ostracism na tinatawag, yung ano yan, matindi yan bro. Kaya kailangan i-discuss natin siguro para lang kung meron lang mapakinabangan yung mga nakikinig ngayon. Ano. Nung ni-research ko siya, kasi yung ostracism, kung maaalala nyo, nasa 922 yan ng Aklat ng Juan eh. Baka pwede mong ipakipost, kapatid na, yan nga natin, 9:22. Tignan nyo po ito. No? Kung naaalala nyo, yung, ayan, sige. Ayan. Sa Juan, Lucas pala ako. Meron bang sitas yan? Ah, ah, 9:22 ng Juan. Basahin po natin. Ayan, nangangaral na, kaya pala umalis, gustong mag-leader.
Hindi naman po siguro masama magbasa ng Biblia, mga kapatid. Bumasa po tayo ha. Kasi sabi sa Biblia, mapalad ang bumabase. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino mang tao'y ipahayag na siya ang Kristo ay palayasin siya sa sinagoga. Out of fear, nasabi ng mga magulang, nasa hustong gulang ng aking anak, siya ang inyong tanungin. Parang unang malas, pag binasa niyo po yung buong kapitulo, mga kapatid, di na natin babasahin to save time. Parang bastos, ano? Pero hindi. Dito pala pinalawanag, out of fear, kaya niya nasabi, napalayasin sila sa sinagoga. Yung palang ostracism, tol, mga kapatid, panahon pa lang ng Panginoong Hesukristo, practice na yan ng mga Hudyo. In fact, according to Jewish history and custom, yung term na pagpapalaya sa sinagoga, ang term nila diyan is it's called the Jewish practice of being put out. Yung sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo, merong tatlong level ng expulsion ayon sa rabbinic teaching ng mga Hudyo, no? Yung una yung nidui o yung temporary ban. O baga parang mild form lang to ng social o religious shunning na ang epekto nun, hindi ka muna pwedeng makipag-participate sa mga pagsamba sa sinagoga. Yung sinagoga, mga kapatid, doon kasi pumupunta yung mga Hudyo para sumamba. Yun namang templo, doon naman sila pumupunta para rin sumamba pero mainly para maghandog ng kanilang mga inihahandog sa Diyos, yung mga hain nila, di ba? Oh, limited lang yung social interaction mo. You have to realize, mga kapatid, yung buhay ng mga Hudyo nung panahon na yon, and even yung history nila ng mga ninuno nila. Kinulong sila ng Diyos sa isang isipan na huwag kayong makikisama sa iba kasi ayaw ng Diyos mahawa sila ng paniniwala ng ibang mga angkan o ibang lahi o ibang tribo na sasamba sa Diyos-Diyosan. Gusto ng Diyos manatili sila, closely knit ang kanilang social structure. Kaya maisip nyo, mga kapatid, nung time na yon, imagine niyo, Hudyo tayo, para ma-ostracize ka o mapalayas ka sa community na kinikilala mo, it's a social suicide, mga kapatid. Pero itong binabanggit sa talatang binasa natin, yung isang level ng ostracism nung panahon ng mga Hudyo, kung tawagin nila herem or kerem, it's a more severe form of ban. It's a complete exclusion sa community. Palalayasin ka sa templo. Consider yun na parang sinumpa ka na or divine judgment, huwag ka nang papasukin. Palalayasin, biruin mo sa takot. Anak niya yun. Tanungin na siya, nasa wastong gulang na siya. Diba? Ayaw kasi nilang maputol yung ugnayan nila sa community na kinikilala nila. It's a social suicide for them. Kaya takot na takot yung mga Pariseo. Pero alam mong isang good news doon. Kasi yung bulag, inano na yun Brad CJ itinakwil na yun Pinalayas na yun sa sinagoga. Pero alam mong isang magandang good news doon, hinanap siya ng Panginoong Hesus. Kaya nung nabasa ko yung talatang, sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon. Doon pa rin sa kapitulo na yun, mga kapatid, 9:35. Ang sabi doon, nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila. Ang tinutukoy dito yung bulag. At pagkasumpong sa kanya, ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, sino ka baga Panginoon upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na at siya nga ang nakikipagsalitaan sa iyo. Hinahanap ng Panginoon yung mga pinalalayas. Hinahanap ng Panginoon yung mga itinatakwil na tupa. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang mga itinatakwil. Makikita mo yung pag-ibig ng Diyos nung nagsalita ng parabola ang Panginoon. Ako ang mabuting pastor, sabi ng Panginoong Hesus.
Ibinibigay ng pastor ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Iiwan niya ang 99 upang hanapin ang isang nawawala. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kagaya ng pagmamahal na ipinakita niya sa bulag. Itinakwil man siya ng kanyang mga kinikilalang kalahi, komunidad, pamilya, pero hindi siya iniwan ng Panginoon. Inalaala at hinanap siya ng Panginoon. Hinanap siya ng Panginoon. Yun ang tinig kasi ng ating pastor eh. Pagmamahal, hindi lang pag-ibig na sa salita. Kahit sabihin mo pa na pag-ibig, tunay na kahulugan ng pag-ibig, kung hindi naman nakikita at nararamdaman sa'yo, mararamdaman ng tupa na hindi totoo yung pag-ibig na sinasabi mo. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Ipinalagay man tayong sinumpa, mga masasama. Narinig ko nga, sabi ni Sis Jane, malapit din sa akin si Sis Jane, sabi niya, bakit kailangan hindi daw applicable sa mga Exeter yung mga agawin sa apoy dahil uling na daw tayo. Wala pa man ba CJ yung physical na impyerno eh, uling na agad tayo kay Sis Jane. Alam mo kasi ang pangit yan. Hindi mo makikita. May nagtatanong dito kanina pa yung Andrew Francisco sa Facebook. Why you quit the faith? You do the research na lang po, Brad. Di na tayo babalik dyan. Pero makikita mo na ngayon, nakikinig ka ngayon. Makikita mo, hindi yan yung diwa kasi ng Diyos. Ang Diyos hinahanap niya yung mga nawawala. Bakit naman ngayon sa MCGI hindi hinahanap yung umaalis? Pinabablock. Huwag kausapin at baka mahawa. Walang ganun eh. Walang ganung diwa na itinuro ang Panginoong Hesus at ang mga apostol. Manapa hindi nga sila natatakot na mahahawa sila or kung ano man na para bang may sakit. Hindi eh. Yung mga namamali, yung mga na may alinlangan, yung mga may bali, hinahanap yun eh. Nangyayari naman sa atin, iba. Nung umalis tayo, pinablock tayo. At binigyan na ng mga pagpapasama. At yan nga, ginawa pa tayo mga uling. Hindi ko na alam yan, tol. Nakita ko lang minsan yung ano eh. Yan, Brad Andrew Francisco, yan lang kung MCGI ka. Bakit pinasama kaming lahat ng mga lumabas, ng mga umalis? At hindi valid yung tanong mo. Hindi kami nag-quit sa faith. Kaya nga kami umalis dahil sa pananampalataya namin. Ang pananampalataya namin sa Diyos, sa Biblia, sa naunawaan namin. Hindi dahil yan sa samahan kaya kami umalis at umalis na kami sa pananampalataya. Hindi yan ang pananampalataya namin. At ang isang masakit pa sa akin, nakita ko rin yun, nasa loob pa ako nun. Sabi ni DSR, kung aalis kayo, you will just make my day. Mawawalan ako ng sakit ng ulo. Masakit. Di pa man ako lumalabas nun kasi naisip ko, yung mga lumabas, sakit lang pala ng ulo para sa kanya. Tapos sa ibang pagkakataon, sinabi niya naman na gusto niya rin lumabas. Lumabas kayo. Yung mga gustong lumabas, bilisan na ninyo. At paglabas ninyo, sabay-sabay kayong pakukuluan sa impyerno. Meron ka na agad hatol. Yan ba ang tinig ng pastor? Kung katabi mo ba ang Panginoon, sa tingin mo ikagagalak ng Panginoon. Panginoon, kinundin ako na yung mga yan. Natutuwa kaya sa iyo ang pastor. Kasi nung kausap niya si San Pedro, tol, nakahuli sila ng 157 malalaking isda. Tinanong ng Panginoon si Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Mangingisda kasi siya by trade. Mas mahal mo bang ikabubuhay mo kaysa sa akin?
Sumagot si Pedro, hindi, mahal kita, Panginoon. 3 beses inulit ng Panginoon, alagaan mo ang aking tupa, pakanin mo ang aking tupa, alagaan mo ang aking tupa. Hindi dahil makulit ang Panginoon. That is the very essence ng pagiging pastor. Mag-alaga ng tupa. Hindi mo kami itaboy, hindi mo kami ikondina, hindi mo kami dalhin sa impyerno. Dahil lang mga kapatid, meron lang namang mga tanong. Isa nga tanong dyan si Brad Wensi Baon. Message na ako noon. Sabi niya, Tol, alam ko nakapunta ka ng Brazil. Sabi niya, totoo ba yung mga bentahan ng alak? Alam mo, hindi ko siya sinagot Kasi ayoko magsinungaling kay Brad Wensi. Kaya kung makikita mo yung screenshot ng message ang tagal bago ako sumagot. Yun nga yung kinukwento mo kanina, Brad CJ. Marami kasing salute doon sa Florianopolis. Yung isa doon, nung December kaming nagpunta, gusto ko kasing pinanonood, tumugtog si Hamilton, mahilig ako sa banda. Pumapasok pa lang ako, nagbibideo na ako. Nilapitan ako ng isang kapatid na taga-Canada na ginawang cook ni Brad Eli. Binulungan ako. Sabi, Tol, wag mong i-upload yan Sabi ko, bakit? Kasi baka gamitin sa atin ng mga kaaway. Sumagot na lang ako. Sabi ko, oo, matik na yun, Tol. Which is, ginawa ko naman. Di ko naman talaga in-upload. Para na lang sa akin yun. Pero ano ang nakita ko dun? Nakita ko kasi dun dahil nga umaatake na yung mga naunang mga umexit. Yung mga alak, meron silang rubber sleeve. Parang ganito. May rubber sleeve siya na itim. So, hindi mo makikita bote lang kung alak ba siya, kung beer, kung wine, o kung ano man. Meron siyang rubber sleeve. At nakikita kong yung mga nagsiserve dun, yung mga kapatid na Brasilero. Dahil blind obedient ako dati, at meron akong bias towards sa ating pagsasama-sama, binrush off ko yun. Kagaya nga ng sinasabi sa research, binaon ko yun sa malalim na bahagi ng isip ko. I paid no attention to it. Pero later on ko na lang na-realize na sabi ko, teka, totoo Vinalidate ng memory ko yung ng experience, ng memory. Teka, meron talagang bentahan ng alak. Tapos nakita ko naman yung isang video ni Bess. Sakto naman, isang tanungan portion. Nagtatanong yung kapatid, sabi nung kapatid, Brad Eli, kasi po mula nung naanib ako, dati po kasi nagbebenta ako ng alak, malakas po ang bentahan. Pero nung hindi na po ako nagbenta dahil bawal nga po sa doktrina, humina naman po ang kita ko. Ano pong gagawin ko, Brad Eli? Ang sagot ni Brad Eli, sabi niya, kapatid, tiisin mo. Alang-alang na makasunod ka sa aral ng Diyos. Magtapat ka sa Diyos. Tiisin mo, kapatid. Kasi kung gipiting ka man, ang mahalaga, nakakaraos ka sa araw-araw. Di mo pagsisisihan yan, kapatid. Pagdating ng panahon, yan ang magiging dahilan para maligtas ka. Nagtapat ka sa turo ng Diyos. And then later on, binalikan ko yung memory at karanasan ko. Bakit nagtitinda ng alak? Merong unofficial answer ang mga tagaloob. Hindi mo naman alam kung kanino nang galing. Unofficial nga kasi wala naman talagang official statement ng leadership. Merong kasing kasosyo si Brad Eli. Yung kasosyo gusto magtinda ng alak. Sabi ko, mali pa rin Kasi Brad CJ, nung bago-bago ko dito sa Amerika, wala pa akong papel. Naging caregiver ako ng mahabang panahon. Alam mo, inuutusan ako ng alaga ko Sabi niya gano'n, bumili ka ng lotto ticket. Sabi ko, I can't. Sabi ko gano'n. Why? Sabi niya gano'n. It's against my belief. It's against my religion. Sabi niya, you're just gonna pay for me? Sabi niya, hindi naman ikaw ang tataya. Kahit ako. I can't do it. I'm sorry. Naintindihan naman ako. Dahil yun ang budhi ko Malinis ang budhi ko na ayokong makalabag sa aral ng Diyos. Yung kapatid ko, nanonood ngayon. Nung kapatid, pinabibili siya ng tatay ko ng pagkain ng aso. Dinuguan. Ayaw rin niya. Tutol ang budhi niya. Sabi ko, Tol, binasa ko sa kanya yung nakasulat. Huwag mo na lang isangkap yung katawan mo bilang kasangkapan ng kalikuan.
Kahit aso pa ang kakain, hayaan mo na lang. Kaya nagtatago yung kuya ko eh. Ayaw niyang mauutusan bumili ng dinuguan. Yung kapatid, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Nakwento lang sa akin. Meron siyang pagawaan ng tari. Binawalan din daw siya. Dahil saan ba ay gagamitin yung tari, sabi ni Bradley. Di ba sa sabong? Kung maiisip mo yung budhi ng mga kapatid, nililinis ano? Pero bakit kaya yung nagtuturo sa atin hindi magawa yung kalinisang itinuturo niya? Huwag mo namang sabihin mas malinis ang budhi natin sa nagtuturo. I'd like to think otherwise, Brad CJ. Noon ang pagkakilala ko kay Brad Eli, napakabuting tao, napakalinis niya. Huwag mo naman sabihin sa akin defeated ang budhi ni Brad Eli dahil lang sa kanyang business partner. Hindi niya ba pwedeng ipangaral yung ipinangangaral niya? Hindi ba siya pwedeng manalangin sa Diyos Panginoon? Mayaman man tong business partner ko, kaya lang tinutulak naman akong gumawa ng labag sa kalooban mo. Bigyan mo na lamang po ako ng iba. Correct. Papasko na lang tong team up namin ng, Correct. Yun di yung ba? sinasabi mo na ano eh. Ayan, actually may mga nagpapatotoo sa comment section sa Facebook. O, si Wilfredo Replisa, ayan, kasama rin natin yung, ayan, nakapasok ako sa Chloe Salute sa Brazil. O, tapos ito si Lost Chip, to ano rin ito eh, nakakapunta rin ito ng Brazil. Nakita rin niya yan. Kaya nga sa mga bago nating mga nanonood, nakikinig. Iyang mga bentahan po ng alak, talagang maraming nakakapagpatotoo po niyan. Maraming nakakita po niyan. Kaya nga, makikita mo pang isa, tol, no? Yung sagot nila pa iba-iba. Alam nyo, mga kapatid, gagamitan mo lang ng konting logic at common sense. Magigets mo na ang pagsisinungaling eh. Hindi pare-parehas ang sagot. Katulad nung isa, yung sabi nga ni Brad Ace. Ano pa ang mga sagot? Meron pa mga matitindi, AI lang daw. So yung lang dalawa ang sagot, off na yon mga kapatid eh. May itinatago. Ang dami pa. Alam, di ko na po lilitanyahin. Iba-iba ang mga kinikwento po tungkol dyan sa pagbebenta. At pagka medyo gusto nilang banatan yung mga umexit, palalabasin naman na tayo naman ang mga umiinom. Na pinalalabas ngayon nila, tayo nga umiinom tayo sila nga hindi. Parang ganun ang ibig sabihin. Aba, hindi yun ang topic. Komo ba yung mga lumabas ay umiinom na? Ibig sabihin ba tama na, justified na yung pagbebenta ng alak sa Area 52, sa Salute, sa mga tindahan sa Brazil? Justified na ba? Naging tama na ba sila ngayon? At may mga saksi. Ano pa bang hahanapin nyo, mga kapatid? Dahil kahit ako nakita ko dahil nagpunta rin ako ng Brazil Ilan pa ang kailangan nyong saksi? O ayaw nyo lang talagang harapin ang totoo?